Sa panahon ngayon na halos lahat ay may hawak na cellphone, tablet, o laptop, unti-unti nating napapansin ang pagbabago hindi lang sa paraan ng ating pamumuhay, kundi pati sa ugali at relasyon natin sa ating kapwa. Sa video na ito, tatalakayin natin kung paano binabago ng gadgets ang pag-iisip, emosyon, at pakikitungo natin sa iba, mula sa asawa, anak, pamilya, hanggang sa mga kaibigan at ibang tao. At sa dulo, magbibigay ako ng mga solusyon kung paano natin malilimitahan ang paggamit ng gadgets at mas mapapatibay ang relasyon sa ating pamilya at kapwa sa kabila ng modernong teknolohiya. May mga pagkakataon na magkakasama nga ang buong pamilya sa isang bahay, pero tahimik ang sala, walang nag-uusap, dahil bawat isa ay tutok sa sariling screen. Ang magulang ay abala sa social media, ang anak ay babad sa cellphone, at ang simpleng kwentuhan na dati puno ng tawanan ay napapalitan ng katahimikan. Sa psychology, ang ganitong sitwasyon ay nagpapakita kung paano naaagaw ng gadgets ang ating attention at presence. Kapag ang isip ng tao ay palaging nakafocus sa screen, nababawasan ang kakayahan niyang makaramdam ng koneksyon sa mga taong kaharap niya. Ang utak ay nasasanay sa mabilis na stimulation tulad ng likes, notifications, at mga videos, kaya ang totoong usapan at pakikipag-bonding ay nagmumukhang mabagal at hindi na kasing exciting. Sa relasyon naman ng mag-asawa o magkasintahan, madalas itong maramdaman, halimbawa ay magkasama kayo o sa inyong date, magkatabi nga kayo sa mesa, pero ang atensyon ay nasa cellphone. May katahimikan, pero hindi ito ang komportableng katahimikan, ito ay distansyang emosyonal. Sa human behavior, kapag ang isang tao ay mas invested sa virtual world kaysa sa kaharap niya, unti-unting humihina ang emotional connection. Kahit magkasama ang katawan, nagkakalayo ang isipan. Sa mga anak naman, ang labis na paggamit ng gadgets ay nagiging paraan ng escape, mula sa boredom, stress, o kakulangan ng atensyon. Kapag ang bata ay sanay na sa screen bilang source ng aliw at comfort, nahihirapan siyang mag-develop ng social skills, patience, at emotional regulation. Ang utak ng bata ay nasasanay sa instant gratification, kaya kapag humarap na siya sa totoong mundo, ang pakikitungo sa ibang tao at pagharap sa frustration ay mas nagpaparamdam sa kanya ng mabilis na pagkainip o pagkairita. Sa pananaw ng psychology, ang gadgets ay hindi masama sa sarili nito, ngunit nagiging problema kapag ito ang pumapalit sa tunay na koneksyon natin sa kapwa. Kapag ang magulang ay laging busy sa cellphone, ang bata ay maaaring makaramdam ng emotional neglect, kahit hindi sinasadya. Hindi dahil wala ng pagmamahal, kundi dahil kulang ang presence. Ang presensya ng tao, ang pakikinig, pakikipag-eye contact, at tunay na atensyon, ay mahalaga sa paghubog ng tiwala at seguridad ng bata. Sa mas malawak na relasyon naman sa lipunan, napapansin natin na mas madali na ang makipag-usap online, kaysa makipag-usap ng personal. Ang tao ay mas nagiging komportable sa chat kaysa sa harapang pag-uusap. Sa human behavior, ito ay dahil may control tayo sa online interaction, pwede tayong mag-edit, mag-delete, o umiwas, samantalang sa totoong buhay, kailangan nating humarap sa emosyon at reaksyon ng kausap. Dahil dito, may mga taong mas nagiging detached, madaling umiwas sa conflict, at mas nahihirapang mag-express ng totoong nararamdaman. Ngunit mahalagang tandaan na ang gadgets ay hindi kaaway ng relasyon, ito ay kasangkapan lamang. Sa puntong ito, mahalagang tanungin natin ang sarili kung paano nga ba natin maiiwasan na ang gadgets ang magdikta ng kalidad ng ating relasyon. Una, kailangan ng malinaw na hangganan sa paggamit ng cellphone sa loob ng tahanan. Hindi ito ibig sabihin na bawal ang gadgets, kundi may oras at lugar para dito. Ang simpleng kasunduan na walang cellphone habang kumakain, nag-uusap, o may family time ay malaking hakbang para maibalik ang tunay na koneksyon. Ikalawa, mahalaga ang pagbibigay ng buong atensyon kapag may kausap. Ang pagtingin sa mata, pakikinig ng hindi sabay nagsuscroll, at pagtugon ng may interes ay nagpaparamdam sa kausap na siya ay mahalaga. Ito ay direktang nakakaapekto sa emotional security ng relasyon, lalo na sa mga anak na nangangailangan ng atensyon at gabay ng magulang. Ikatlo, gawing halimbawa ang sarili. Sa human behavior, mas natututo ang bata at kahit ang kapwa matanda sa nakikita kaysa sa naririnig. Kapag ang magulang o nakatatanda ay marunong magpahinga mula sa gadgets,
mas madali itong sundan ng iba sa pamilya. Ika-4, humanap ng alternatibong paraan ng bonding na hindi nakaasa sa screen, halimbawa ay simpleng kwentuhan bago matulog, sabay na pagkain, paglalakad, o paggawa ng mga gawaing bahay ng magkakasama. Ang mga ganitong karanasan ay lumilikha ng shared memories na nagpapalalim ng relasyon at tiwala. At panghuli, maging tapat sa nararamdaman. Kung pakiramdam mo ay napapabayaan ka dahil sa sobrang tutok sa gadgets ng mahal mo sa buhay, mahalagang ipahayag ito ng mahinahon. Sa dulo, ang teknolohiya ay dapat magsilbing tulay, hindi pader sa pagitan ng mga tao. Kapag natutunan nating kontrolin ang paggamit ng gadgets, mas nagiging malalim, totoo, at matibay ang ating relasyon sa pamilya at kapwa. At kung gusto mo pang matuto ng mas marami pang kwento at aral tungkol sa isip at ugali ng tao, huwag kalimutang mag-subscribe sa The Mind Library PH. Dito, sama-sama nating susuriin ang mga sekreto ng isip at damdamin ng tao.